2,000 tuko na ibebenta na sana ang nasabat sa isang race sa lungsod ng General Santos. Ika nga'y endangered o nanganganib ng maubos sa mga tuko. Kaya bawal na bawal ang paghuhuli at pagbebenta sa kanila. Pero nangatwiran pang may-ari ng niraid na bahay. May permit daw siya magbenta ng mga tuko. Bagay na hindi naman pala totoo. Nakatutok si Cesar Apolinario. Sinugod na magkasanib na puwersa ng CIDG Region 12, NBI at DENR ang isang compound sa Barangay Lagao, General Santos City. Isang concerned citizen daw ang nag-report na maraming tuko sa isang bahay doon. Tumambad nga sa kanila ang tinatansyang 2,000 gecko o tuko na umano'y ibebenta. Umabot ang 6 hanggang 7 pulgada ang haba ng bawat tuko na nakalagay sa mga kulungan. Mayroon ding nasa dingding, nasa palikuran. At ang ilan ay nasa crate na tila nakahanda na para sa shipment. Naabutan ng GMA News ang ilang tao roon na 4 na araw na raw naghihintay. Ngayong araw daw kasi ang bayaran. Galing pa sila sa Tupi, South Cotabato, Cotabato City, Marawi City at Jensan, pero tumanggi silang magpa-interview. Hindi po natin ni-interview po yung mga tao dito, pero sa tingin ko baka sa buong Mindanao ay nandito po yung talagang trading post ng ganitong klaseng uri ng species ng tuko. Batay sa mga dokumentong nakalap sa bahay, lumalabas na umaabot ang transaksyon ng pagbebenta ng tuko sa halagang 100,000 hanggang kalahating milyong piso. Ang pinakamaliit na tuko, 3,000 piso kada isa. Samantalang 10,000 piso naman pag malaki. Matapos ang isang oras, dumating ang isang nagpakilalang Mario Nebrida Ligaspi. Siya raw ang namumuno sa grupong Mindanao Development Ventures and Trade Corporation na rumerenta sa compound. Pakilala niya sa amin, isa siyang reverend. Pero para sa mga nagbebenta ng tuko, tinatawag siyang General Ligaspi ng International Police Commission. Ayon kay Ligaspi, may permit daw siya sa DNR para manghuli at magbenta ng tuko. Bagay na pinabulaanan ng DENR. Naging talamak ang bentahan ng tuko sa paniwalang nakakagamot daw ito ng cancer, hika, tuberculosis, HIV/AIDS at iba pang sakit. Ayon sa DNR, wala raw scientific basis na mabisang gamot ang tuko. Kung kaya't ang panghuhuli at pagbebenta ng tuko ay kailangan ng permit ng Protected Areas and Wildlife Bureau o PAWB ng DENR. Cesar Apolinario, nakatutok, 24 oras. Mula sa Chongdong, China, mistulang sardinas na nagsisiksikan sa lata ang mga sasakyan sa isang parking lot. Tinatayang pinakamasikip na paradahan yan sa buong mundo. Tignan nyo naman mga kapuso kung paano pinagkakasya ang pagkakaparada ng mga sasakyan. 500 metro kudrado lamang ang paradahan na yan, kaya kung tutusin 50 sasakyan lang ang dapat o ang pwedeng ipark o iparada diyan sa lugar na yan, pero aabot sa mahigit 70 sasakyan ang napagkakasya. Kaya naman ayan, ika nga'y bumper to bumper ang mga kotse. Ang nakakabilib, matinik daw sa pagpaparada mga nangangasiwa ng parking lot na yan, kaya bihira raw magkasagian ng mga sasakyan. Ilang individual ang pinarangalan sa taunang National Congress on Good Citizenship na ginanap sa De La Salle University sa Maynila. Kinikilala rito ang natatanging kontribusyon ng mga awardees sa kanilang larangan. Tulad ni Dr. Makapadong Muslim na ginawaran ng Special Award for Leadership in Promoting Muslim-Christian Understanding. Sina Dr. Patricia Licuanan at Aurelio Montinola tumanggap ng Manuel Quezon Award for Exemplary Governance. Benigno Aquino Jr. Award for Nationalism naman ang iginawat ni dating DILG Secretary Rafael Alunon III, Senator Joker Arroyo at Sister Mary John Mananzan. Binigyan din ng posthumous award for Nationalism and Public Service si dating Pangulong Corazon C. Aquino. Nagdaos din ang ilang forum at workshop sa naturang pagtitipon. Pero elegant at very meaningful ang kasal ni na R&B Princess Kyla at basketball player na si Rich Alvarez kahapon. Detalyado ang lahat hanggang sa matatamis na salitang binitawan nila para sa isa't isa. Ang sikatid ni Lars Santiago. Larawan ng happy and contented bride ang R&B princess na si Kyla habang naglalakad patungo sa altar para pakasalan ang long-time boyfriend niyang basketball star na si Rich Alvarez. Sa umpisa, tila kabado pa ang bride. Pero nang magsalita na ang groom. I don't want you to change. I want you just to live for yourself and I'm just here to support you because I love you. And there's no... Tila napawi na ang takot na kapuso singer. With you, I always feel like I'm in a good place. You provide a safe place for me. Napuno ng emosyon ang seremonya sa Santuario de San Antonio sa Makati.
maging ang guests, di napigilang maluha sa very touching na mensahe ni Kyla at Rich sa isa't isa. Promise every day that you wake up, I'll make sure that the house is clean. I promise it'll be spotless and you won't smell a thing. And I have a beautiful... I'm so blessed to have you and to be a part of your life. Kasama sa entourage, ang close friend ni Kyla na si Rachel Ann Go at ang bagong kasal din na si Jolina Magdangal. Ang best man na si Enrico Villanueva, todo ang suporta sa kaibigang si Rich. Principal sponsors naman ang ilang GMA executives, kabilang sina GMA Chairman and CEO Attorney Felipe L. Godon, GMA President and COO Gilberto Duavit Jr., at GMA Senior Vice President for Entertainment TV, Wilma Galvante. Naroon din para tumayong ninong at ninang, sina Dr. Vicky Bello at Ogie Alcacid. Pagdating sa reception, isang masayang wedding dance ang handong dalawa. Tanda ng pagtalima sa panibagong buhay na haharapin nila magkasama. Bar Santiago, updated sa Showbiz Happening. Pinag-uusapan ang episode kagabi ng Survivor Philippines Celebrity Double Showdown, kung saan nagkaroon ng argumento sa pagitan ng host ng show at ng ilang castaway. Ang ending, kusa nang nag-quit ang magkapares na sila Jackie Forster at Angelicopter. Meron kaya silang pinagsisihan? Ang sikatid ni Kata Tibayan. 4 years na ang Survivor Philippines. Sa 4 years na yon, so far, in the 6 days that you're here, kayo ang pinakamareklamong tribo. I witnessed what happened last year, and it's far more worse. The main concern is about equality. Never whine about any of those things that represent the game. So what do you whine about? We whine about safety, personal safety. If you guys want pure safety and pampering, you guys join okay? This is not you're in an island. Anything can happen here. Umatikabong sagutan at saksiyan sa Tribal Council kagabi ng Survivor Philippines Celebrity Double Showdown. Ilang araw pa lang kasi sa isla, kabi-kabila na ang pagreklamo ng ilang castaways. Ang magka-pair na sina Jackie Foster at Angelicopter, naging mutok sa kanila hindi raw pagiging patas na isang immunity challenge kung saan natalo ang kanilang tribong tala. Sa kainitan kasi na laban, nagulungan ng Philippine Volcanoes member na si Arnold ang katribo nilang si Carlo. At katulad ng isang ina, kapag bagamat cancelled ang score sa naturang insidente, hindi pa rin natigil ang paghimutok ng tribong tala hanggang sa Tribal Council. Gusto ko talagang laruin ng Survivor. The way I watched it all these years. Maybe you should stop focusing on what's happening behind the camera and start focusing on accepting the game. For my children. Kaya naman nagbitiw ng hamon ang host ng reality show para sa mga castaway. If you think that this production team is trying to put your life in jeopardy, then quit! Maya-maya pa, ng oras na para magbotohan kung sinong papaalisin sa isla. We're game over right now, or do you want us to vote first before we leave the tribe? What do you guys want? Naging emotional pa nga si Jackie sa pagpapaliwanag kung bakit niya napiling kusang umalis ng isla. Ibang staff dito, kilala ko na yan. 20 years na ako sa industriya. Hindi ako quitter, okay? Hindi ako quitter. Then why are you quitting? I mean, because it's not, it doesn't feel fair. You're playing against people that push you to be a bad person. It makes me feel ugly. But a lot of time. Kaya naman kagabi, nagpaalam na sa laro ang magkaibigan Jackie at Angelicopter. Sa larong Survivor, there's no room for quitters here in this game. Nagsisisi naman kaya ang dalawa sa desisyon nilang umalis. I just say na ayoko nang gawin eh. And have that freedom and that power na I don't want to do it anymore. I don't have to do it and I don't want to do it. So I'm walking away. I came here to make friends. And being away from, two of my children. I just wanted them to see me. And to see I want them to see who I've become. Pero hindi pa
pa riyan nagtatapos ang mga kapanapanabik na tagpo sa Survivor Philippines dahil mamayang gabi, dadalaw sa isla ang ina at kapatid ni Richard na si Annabel Rama at Rufa Gutierrez. Maganda o masamang balita kaya ang hatid nila sa castaways? Katatibayan updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, kung nabitin pa kayo, mapapanood po ang kasalang Kyla at Rich Alvarez dito sa GMA sa December 10 at 11, right after ng Star Talk at Showbiz Central. At yan po, may init kong chika for tonight. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guayo. Mike? Salamat, Pia. At yan po ang mga balita aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. 26 na araw na lang, Pasko na.